We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag kanatong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live. It's a beautiful day today tungod kay inasab nga nagpakita ang haring adlaw. Sa mga kapuso nato nga padung pa lang sa ilahang mga opisina, ayaw kalimot sa pagdaog payong and stay hydrated kanunay. Maayong buntag, partner ni. Morning, partner Mayo. Good morning sa tong tanan nga mga kapuso dinhi sa Central ug diha sa Eastern Visayas. Maayong adlaw, maadjong adlaw ug maupay ang haga. Inyo tanan dida. Kumusta ang inyong kamuntagon mga kapuso? Hinaot nga kamong tanan ana sa kapiskay sa panglawas og pakisayre karong taud-taud ang mga dagkong balita kamong dalit kaninyo. Importante sa pagsugod sa inyong adlaw mga kapuso og pampagaan ni partner Mike karong taud-taud atong makauban kining Cebuana girl group kanang hawd karon sa The Voice Generations Hake. Nangay ni sa suporta finals na ra mga. Karon na kanang Domingo mga kapuso busa atong suportahan kay they are a group of 6. Unya kini silang tanan mga taga Cebu gyud. So ato silang suportahan sa Grand Finals. Kay dalit sa sorority karong Grand Finals kay pasabog kay ni ilang mga performances. Partner may sugod pa gyud sa blind auditions hangtod sa semifinals. Unsa kay lang giandam para kanato. Gawa sa pagtanaw nato sa Grand Finals karong Domingo, mamahimo sad nato silang masuportahan online. So kung unsaon, ato kanang pakisayran later on sa ato ang pagpakiginabi kanila. Ug karon mga kapuso, sugdan na nato ang morning newscast ug aniya na ang mga nag-unang balita. Human sa inisyal nga clearing sa mga balay daplin sa sapa sa Butuanon diha sa may Mandaue City, ipadayon pa kini sa Dakbayan aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Pasalig hinuon sa syudad adunay gianda mga temporaryong kabalhinan ang mga mulupyo nga maapektuhan sa clearing. Ani ang report. Upat ka mga balay sa sitio Lubang sa barangay Kasuntingan ang hingpit nga na-demolish. Gipangunayan sa Hudo Clearing Team apan ang pagpangguba voluntaryo nga desisyon sa mga residente. Gitinguha sa syudad, mahawanan gyud ang dapit, sanglit anaa kini sa danger zone. Kung grabe ang baha, lapas pa sa tao ang tubig. Nakasabot sila nga mas importante gyud no ang kinabuhi kaysa mga kabtangan labi na nga naa sila kilid gyud sa sapa no nga pipila na kahigayon nga nisaka ang tubig dinha na ganita experience nga naanod gyud ang balay. Swerte lang no nga walay mga kuano tao sa sulod. May mga balay pa hinuon nga nahabilin sa lugar ug kini ang gitinguha nga mapapahawan gayud. Pasalig hinuon sa Dakbayan, dunay giandam nga temporaryong kabalhinan sa mga mulupyo nga maapektuhan. Nahatagan sab og financial aid ang mga residente. No kaning naa sa ato ang danger zone, ato man gid ni silang kuano i-clear no kay pahimutang ginato ni sila og sakto nga puloy-anan kay para luwas sila sa mga trahedya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Gikatakdang pasakan og kasong robbery sa Cebu City Police ang tulo ka mga suspect sa pagpanulis sa magpartner nga negosyante gikan sa General Santos City. Nahitabo ang krimen pasado alas 5 sa hapon niadtong Lunes sa may barangay Binaliw ning Dakbayan. Apadali na sab silang nadakpan ato sa follow-up operation dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kundi nagpuyo ang mga suspitsado. Na-recover silang posisyon ang salapi nga 179,000 pesos ug mga alahas nga nakuha nila gikan sa biktima. Nasayran nga mukapin sa 700,000 ang kantidad nga ilang nakuha apan wala na masayri kung asa na ang uban niini. Sa pagkakaron, karong adlaw they will be inquested for robbery, and then kuna apoy I think one of the suspects was also certain firearm was also confiscated from his possession. Moabot sa 220 ka mga binhi sa fruit-bearing trees ang gipananom sa mga tinun-an ug magtutudlo sa Dakbayan sa Talisay. Samtang mga tinun-an ug mga magtutudlo sa Buaya Elementary School sa Lapu-Lapu City nananom og mga mangrove seedling sa luyo mismo sa ilang tunghaan. Ani ang report.
Pipila sa mga tinunan og magtutudlo sa Vicenta A. Manreal Elementary School sa Barangay Puok sa Dakbayan sa Talisay. Nananom sa mga binhi sa Guyabano sa dakong hawan sa dapit. Kabahin ng mga tinunan sa Students Alliance in Valuing Earth kon Project Save. Matod sa principal nga si Winisa Verola nga ang tree planting kabahin sa proyekto sa Department of Education. Nga gitawag kini sa DepEd nga 236,000 trees, a Christmas gift for the children. Usa ka simultaneous tree planting activity nga dungang gisalmutan sa 44 ka mga public school sa elementarya ug high school sa Dakbayan sa Talisay. Gitanaw usab kini nga dili lang Christmas gift alang sa mga bata ug sa ilang ugma, kundi Christmas gift na usab ngadto sa kalikupan. Nakaayo mga planting sites, but I'm sure naagid na, especially kung inaala lang minimum number of trees. I believe ang yearly is makatabang gid siya. Actually, ang mga, since kuan may costa lang, ang mga ginahimo is mangrove planting siya kasagaran. Luyo sa Buaya Elementary School, nahimutang ang halapad nga bakawan nga nakapanalipod sa tunghaan, gikan sa mga dagkong bawd ug storm surge. Nangaukal man ang atop sa tunghaan atol sa bagyong Odette, apan wa mabanlas ang ilang koral daplin sa dagat kay nasa lipdan kini sa mga bakaw. Apan niining nakalabay mga tuig, nabantayan sa mga magtutudlo sa maong tunghaan, nga ubay-ubay na sa mga bakaw sa dapit ang nangamatay. Busa ning pagpahigayon karon sa DepEd ug simultaneous tree planting activity na hukman sa kadagkuan sa tunghaan nga mga mangrove seedlings ang ilang itanom aron mapulihan ang mga nangamatay na nga mga bakaw. It's very logical nga mangroves gyud ang among gamiton kay kung katong mga fruit-bearing trees naa siya kanang distance requirement nga dapat malayo siya sa usa ka building, and ang Buaya Elementary School is a small school. 80 ka mga seedlings sa red mangrove nga may scientific name nga Rhizophora manji ang ilang gipananom. Gisalmutan kini sa 20 ka mga tinunan sa grade 6 na po ka mga magtutudlo ug 12 ka mga staff sa tunghaan ug pipila ka mga PTA officers. We are teaching the children for environmental preservation. So ato yung i-preserve ang atong mga mangroves nga nangamatay na atong gi-restore, and then para mahibaw sa mga bata nga they have the responsibility to maintain our mangroves. Ubos sa DepEd memorandum, gitahasan usab ang mga magtutudlo ug mga tinunan nga dili ilang sila kutob sa pagpananom, apan gikinahanglang siguruon nila nga mabuhi ug mutubo gayud ang ilang mga gipananom. Buaya Elementary School for our seedlings tree planting, a Christmas gift for the children. Femari Dumabo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Ang sinumbong sa kasong pagpanuli sa pawn shop o jewelry store sa Dakbayan sa Sugbo nga si Jigger Heverola sangko sa langit ang iyang kalipay human makapasar sa bar exam ug misaad siya nga mga bugar sa tanan niyang nakauban karon sa selda. Ang report ni Alan Domingo. Bisan og anaa pa siya sa sulod sa silda apan sangko sa langit ang kalipay gibati ni Jigger Heverola dihang iya na sayran nga matuma na ang iyang damgo mahimong abogado. Naapil siya sa 3,812 ka mga nakapasar sa bar examination nga bag-o lang gipagawa sa Korte Suprema. Nalipay kay nakapasar, nalampos na jud ta sa atong paningkamot, pero tungod sa sitwasyon nga naabot na to pagsulay, murag makagool, pero at the end of the day, magpasalamat gihapon ko sa tanang nagampo og nitabang. Si Heverola kasamtangang gitanggong sa detention facility sa Cebu City Police Office human gitumbok nga mastermind sa tulis sa usa ka pawn shop and jewelry store sa Dakbayan sa Sugbo. Sa higayon nga makapanumpa na siya og malakip sa roster of lawyers, gipasalig niya nga labanan ang tanama persons under police custody nga iyahang mga kasilda. He was also inquested together with the other three pa nga kuan to other three suspects, si katong si Jordan Baquiano o kaso si Don Carlos Flores. Matod sa presidente sa Integrated Bar of the Philippines kun IBP Cebu City Chapter Attorney Michael Francis Ubahib nga base sa lagda sa Korte Suprema sa dili pa manumpa og moperma sa Roll of Attorneys ang usa ka bar passer kinahanglan nga mangayo pa og clearance gikan sa Office of the Bar Confidant kun OBC. In order for him to be able to sign the Roll of Attorneys and to take his oath, kailangan niya ma-prove na katong mga kasuha na resolba na.
Istrikto ang lagda sa labang hukmanan sa mga barpassers kun ang kaso nag-ung-ung paskorte hangtod madesisyonan kung mapawalay sala usad ang sa kasong giatubang. Apan sa kaso ni Heverola, anaa pa man kini sa piskalya ug wa pa moabot sa korte. Ugaling madismiss kini sa prosecutor level, mamahimong malakip ang barpasser sa lawyer's oath sa gidakdang panahon. Hinuon magdepende gihapon ang tanan sa desisyon sa Supreme Court matod sa IBP official. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Good news mga kapuso, makasinati og maayong panahon ang Central ug Eastern Visayas karong adlaw. Gikan sa buntag hangtod sa gabii ubos ang tsansa nga uwanon ang tibok rehiyon ug kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Apan di kalikayan nga posibleng makasinati ang pipila ka mga lugar sa Kabisayan ug light to moderate rains. Matod pa sa Pag-asa, easterlies o mga localized thunderstorms ang makaapekto sa pipila ka mga lugar sa nasod. Padayon usab nga nagpasulabi sa Northern Luzon ang hanging amihan. Nagmando ng halapad ng investigasyon si Nigeria President Bola Tinubu human sa nitabong mistaken military drone attack dito sa Northern Kaduna, diin 85 ka mga tao lakip na ang mga bata ug mga babae ang namatay niini ug kapinusab sa 60 ang lalandig sa tambalanan. Gibisita usab ni Nigerian Army Chief Lieutenant General Tauri Lagbaha ang Tundunbiri Village dito sa Kaduna, diin nangayo siya og pasaylo sa mga villagers gumikan sa airstrike. Depensa ni Army spokesman Brigadier General Onyema Nyachoko nga samtang nagpahigayon og aerial patrol ang ilang grupo sa Nisgutang Village, nasayo pug analyze ang ilang drone sa mga tawo nga adunay gipahigayong kalihukan, hinungdan nga giatak kini sa ilang mga drone. Naila ang Kaduna nga usa sa mga lugar sa Nigeria nga daghang kaso sa kidnapping o grupo sa mga gangs. Sa Pikas Bahin, kasamtang gisuspenso sa search and rescue team ang pagpangita sa 10 ka mga climbers nga nawa sa Mount Merapi volcano sa Indonesia human nga paday nagbugwak og mga abo ang maong bulkan ingon man tungod usab sa daotang panahon. Niadtong Disyembre 3, nagbugwak og volcanic ash ang maong bulkan, diin 13 ka mga tawo ang nakalas. Kapin sa 200 ka mga search and rescue personnel ang gipakatap aron pagpangita sa nawa nga mga climbers. Nagmalaumon ang pamilya sa mga biktima nga makitaan unta dayon sila. Balik di sa ato mga kapuso sa lalawigan sa Siquijor, sadya og napuno sa Kalingawan ang gipahigayon nga first leg sa Philippine Kiteboarding nga gisugdan ni ato miaging Biyernes ug gitakupan ni ato miaging Domingo. Gisalmutan kini sa mga langyaw gikan sa 7 ka mga nasod ingon man mga Pinoy. Gihangop ni Jay Ortiz, presidente sa Philippine Kiteboarding Association, ang kasibot sa mga lokal ug langyaw nga turista nga misalmot sa kiteboarding. Dunay nagkalendaing kategorya sa maong kalihukan, gisalmutan sa parehong mga lokal ug langyaw nga mga kiteboarding enthusiasts. Usa sa midaog si John Louis Non, half British ug half Pinoy. Ipahigayon ang second, third ug fourth leg sunod tuig na sa may Cagbalete Island sa Quezon Province, Bantayan Island dinhi sa Cebu, ingon man sa Boracay Island sa Aklan. Padayon pa karon nga giatiman sa mga doktor sa Lapu-Lapu City Hospital ang baby boy nga gituho ang bag-o lang na tawo ug gibilin daplin sa karsada habig sa Aviation Road, Barangay Pahak ug nakit-an sa mga residente sa dapit niadtong Nobyembre 30 sa gabii. Matod sa OIC sa CSWD Lapu-Lapu City Jonard Abalos nga nagka-neonatal sepsis ang naasong masuso. Hinuon nahatagan na kini og mga antibiotics ug subling gipaubos sa laboratory exam ang dugo niini. Dugang ni Abalos gikan sa angga nga baby Bonifacio, giilisan na nila ang pangan niini og baby Andres kay nahuna-hunaan nilang Andres man ang first name sa atong bayani nga si Andres Bonifacio. Ug gihatagan usab nila kin sa apelyedong Remo Caldo nga mo'y apelyedo sa social worker nga nagatiman kaniya. Mapasalamaton usab ang CSWD Lapu-Lapu City sa tanang mga mipaabot og hinabang ngadto kang baby Andres Remo Caldo. Kasi dugo pa i-check o valid it. Doon na progress sa iyang kondisyon niya. If everything goes well, no? At hopefully kasi nung ma-recharge na siya. Pagbutang og security alarm sa tanang mga establishmento sa dakbayan sa Talisay, gustong ipatuman sa pangu sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry. Matod ni Archie Campo, pangu sa TCCCI, nga sa nahitabo nga tulis sa silingan nga dakbayan, di usab sila angayan nga mukumpiyansa.
hinunda ko ilang pagsalig sa kapulisan sa Talisay City ug sa abag sa city government. Ilabi na nagipasalig sab ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga malinaw og hapsay ang dakbayan ug hugot ang ilang suporta sa City Hall sa pundok sa mga negosyante. Atol kini sa pagpanumpa sa mga bagong opisyales sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry. It's not just the members as well, it's just as well as the private kanang mga privado nga mga sektor. Like kung sa akong balay na ako yung mga inanak, we don't know any emergency mongol kano sa moabot, kano sa tutuktukon and so on and so forth, right? So might as well be ready because capable naman ng Talisay with the lead of Mayor Samsam, right? So kana kuan na alarm kayo. System, alarm system. Nan naman tana karon kuan. We just have to avail of it. So mo na yato ipadangat or ipa-implement sa atong mga members. Ang nahitabo sa Colon, gimension man sa mo ang coordination meeting yesterday. So ako lang gimension nila, like the way I mentioned yesterday sa officials na naatay SWAT team na 24 kabuk, tulo na ka-team yun, naangay mahibaw sila sa unsay mga plano, mga prioridad sa atong kapulisan para in-line sa sila. Actually ako siyang ginan, malipay lang po na si Lieutenant Colonel Wayne Magbanua diri para ma-explain na niya kung sa mga protocols sa kapulisan as far as sa pagtabang sa mga negosyante labi na sa business district in Tapunog at Bulacan. Ning naghinangat na ang Kapaskuhan, nagkadayang mga kalihukan sama sa Christmas tree lighting ang gipahigayon dili lang sa matag dakbayan ug lungsod apan lakip na usab sa mga kabaranggayan. Sa sitio Suong 1, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, mihimo og kaugalingong Christmas tree lighting ang mga kabatan-unan. Nagtinabangay ang kabatan-unan sa dapit pagpabarog ni ining ilang dakong Christmas tree nga gidayan-dayanan ug mga parol nga pinalit nila sa mga PDL kon persons deprived of liberty sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory nga nahimutang usab sa maong sitio. Matod ni Wichthofen Intong kinsa mo'y nangu sa naghiusang kabatan-unan sa Suong 1 nga buot nilang mabatyagan sa mga mulupyo sa dapit ang diwa sa Pasko pinaagi sa makita nila nga mga Christmas decorations. Dakong garbo alang sa mga taga Eastern Visayas human mag 10th placer sa bar exam si Jason Chan. Nagtungha siya sa St. Paul's School of Professional Studies sa lungsod sa Palo, Leyte. Nakuha niya ang 88.0125% rating sa September 2023 bar examinations kansang resulta gipagawa sa Supreme Court niadtong Martes sa hapon. Sa social media page sa mong eskwelahan, gipahibaw sa tunghaan nga si Chan mo ay first placer sab kaniadto sa Certified Public Accountancy Licensure Examination niadtong 2018. Kasamtangan si karon nga accountancy professor sa maong eskwelahan. Lain 14 pa ka mga nagtungha sa St. Paul's School of Professional Studies ang mga bar passers usab. Kinsa parehong naghatag og dakong garbog inspirasyon sa eskwelahan ingon man sa ilang mga tinun-an. Kagahapon bisan sa og bag-o dunay klase ang mga eskwelahan sa tanan nga level ni gawas aron pagpadangat sa ilang kapahalipay ngadto kang Chan ug sa laing duha pa ka accountancy professors nga mga bar exam passers usab. Naputo sa aksyon ang Game 1 sa NCAA Finals kagahapong adlaw sa panagsangka sa Mapua Cardinals ingon man sa San Beda Red Lions. Midagsa ang mga fans, lakip na mga kanhi players, mga supporters aron magpaluyo sa ilang paborito nga team. Pulos mibuylo ang duha ka mga teams aron malabwan ug mapukan ang kontra. Sa halftime, laba og 5 puntos ang Cardinals batok sa Red Lions. Apan sa pagtapos sa game, malampuson yun ang Mapua sa score nga 68-63 ning paglangkat nila sa Game 1 sa Finals at tanganan sa musunod nga game ang diskarte sa duha ka teams sa parehong tinguha nila nga malangkat ang kampyonato. 1-0 na ang standing karon pabor sa Mapua sa kulbahinam nga best of 3 finals sa season 99. Andrea? Si Spartos Zephany ang napaluyo sa official theme song sa bagong serye nga Lovers and Liars. Kini ang Kung Ang Puso nga gisuwat ni Gabriel Tagantad. Ang Lovers and Liars usa ka collaboration series sa GMA Network ug Regal Entertainment. Black Eyed Peas member Apple the App malipayong mihalad og kanta sa The Voice Generations. Iyang nakauban sa pagduet sila The Voice Generation coaches Chito Miranda ug Billy Crawford. Giangkon niya maglisod sa pag-judge kung siya ang anaa sa sitwasyon sa mga coaches gumikan sa kamaayo sa talento sa pagkanta sa mga Pinoy.
Mga kapuso, nagsugod na ang voting online sa upat ka mga napiling grand finalists sa labing unang The Voice Generations dinhi sa nasod. Lakip sa mga pwedeng ibutar ang duha ka mga Bisaya gagikan sa Sugbo ug Bohol. Sila ang All Cebuana Girl Group Sorority ug ang Boholano Music and Me Duo. Ato silang suportahan sa grand finale night sa The Voice Generations karong Domingo kana December 10, 7:20 p.m. kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik na mga kapuso din sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong ibida og suportaan ang Cebuana Girl Group nga nakasun sa grand finale night sa The Voice Generations. We have this morning ang mga garbo sa Sugbo, sila si Aki, Kayla, Ain, DJ May ug Jackie, way lain pa mga kapuso ang sorority. Mayong buntag ug maupayan aga sorority ug welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet una sa atong mga kapuso dinhi sa Sugbo. Mayong buntag mga kapuso. Kami di ay ang sorority na parokya. Wow! 6 powerful Cebuanas, of course. Pirmi nato makita sa The Voice Generations sa stage, fighting for their dreams. Kumusta man, Jackie, so far ang inyong journey? So far, makaingan ko na nag-enjoy jud kayo mi sa among journey kay mao lagi ni nahiman good basta natay mga kuyog and kami 6 man jud mi kabuok, so mas kuan kung sa ano pa kung sa mga super saiyan pa kanang mga sa mga anime pa inigunat pa dong sa kanang special power gani kay mas kusog siya kay uno man mi kabuok nga nangusog ani ingana siya. And also nindot kay naatay ka share sa kuan naatay ka share sa mga victories atong mga wins everyday. Yun sa inyo pag conceptualize Aki ang inyong mga arrangements sa mga kanta. Actually, ang kanang mga pag-conceptualize sa kanta, all arrangements are credited to kang Jackie Chang, our genius, our prodigy. Amot yun sana niya bitaw, grabe kayo ang kanang dagan when it comes to music. And then, syempre, assisted na siya nilang Fritz o ni Kayla, sabi na sa pagbahin sa mga parts, kung sa mas bagay ang mga parts, na lines. And then, ang choreo, kay ang gabuatan na sila DJ o Nine. Kayla, during sa semifinals, ang inyong kanta nga Dubido, nakadapit ko sa atensyon sa mga netizens sa inyong paggali si Coach Billy, nga murag nagtanaw na sila og concert at may gibati ninyo ini. Hindi naman kailangan boses mo'y maganda, basta't may konting tono madaling makanta. Dahil walang magkayo nga na-appreciate yun nilang mayo mong performance. And katupod nga performance na mo, amo sa itong like tanaw sa tawagan inspiration sa Bohemian Rhapsody. So, dagang cute kay Nana. So, boom 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 jud ang performance nga gihatag atong nga time. Okay. Mao na ba jud to ang one performance nga masulod ni sa Grand Finals. Fine. Karon nga nakasud na mo sa Grand Finals unsa may inyong mga pagpangandam nga gihimo? Dagan kaayo and everyday siya actually namubuhaton. Mga dami physically, emotionally, spiritually, and mentally, as well as vocally. So everyday na jud ni schedule anya mo na mo ang literal nga pagpangandam. So na jud ni mura mi gaskwela or gatrabaho kung magkain. This is a work. This is work for us because of course kinahanglan jud hard work and sacrifice para makuha ang dreams namo. DJ May, unsa may dakong hagit nga itubang ninyo isa po sa grupo? Ang dakong hagit namo sa among grupo kay especially nga bago pa man din niya sa group, among strengths o weaknesses, among siyang gihimong strategy para unsa mo pagpalabaw sa among performance ug unsa mo pagpalabaw
na malupigan na mo ang mga kontra since grabe ko yung katamaayo. Mao na among make sure na among strategy of strength na mo among magamit para among silang malupigan. And also, ang challenge po na mo kay amo ang social media reach since dili man jud kaayo ni known pa kaayo, and mao na mga jud nagtabang sad pod na ma-share siya sa tibok Sugbo. Wow, isip pa na po sorority. Kindly take this opportunity nga hangyo sa katawhan, suportaan mo sa Grand Final sa Voice Generations. Yes, giauhag na mo ang tanang mga Bisaya, tanang mga Subuanong tanan nga nagsuporta sa sorority kung asa man mo ani kalibutan na. Please supporta rin kami o buta rin kami sa among umaabot nga Grand Finals this coming Sunday, December 10 at 7:20 p.m. Makita ninyo ang live stream, ang live show aning The Voice Generations Philippines sa GMA Network Channel o sa ilahang ubang social media accounts like sa Facebook, but mostly sa YouTube channel na nila. And butari kami through registering. Just scan the code nga nasa amo ang page. Scan the code nga nasa mong page. It will direct you to their official website. And then palihog, register na mo o i-vote ang sorority on that day. Please do note nga, dili makount ang votes kung dili makaregister. So please mga Subuanon, register, unta tang tanan, o palihog butari ang sorority. Wow, thank you so much for joining us og suporta gibing tanan kaninyo. Good luck sa Grand Finals. Thank you. Salamat kaayo, sorority mga kapuso, pambato sa Sugbo sa The Voice Generations Finale. Atong suportaan mga kapuso. Og mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik mga kapuso sa lalawigan sa Bohol, nalingaw sa pagsuroy ang Music and Me duo nga sila si Fedrian Kilantang Villanueva ug J.Ann Talisik, samtang may bakasyon sila sa lalawigan sa Bohol human makasud sa Grand Finals sa The Voice Generations. Si J.Ann tagalungsod sa Corelia, samtang si Fedrian taga Tagbilaran City. Ang ilang kanta nga Defying Gravity performance atol sa semifinals na himong iyawi aron sila malampusong makasud sa Grand Finals sa The Voice Generations. Sa Jewel Squad ug ang ilang coach mao si Julian San Jose. Ug mga adlaw ato silang makauban sa programa dinhi sa GMA Regional TV Live virtually. Ug kumustahon ta sila sa ilang mga nagkaduol na nga grand finale night sa The Voice Generations. Busa ayo si Piata kana sa alas 8 sa buntag pagkahuman sa unang hirit. May mga Bisaya din yung magsangka no sa The Voice Generations Finale. Cebuanos versus Boholanos. So, kung mga taga-Bohol, suportahan sa nato ang taga-Bohol. O mga taga-Cebu, suportahan sa nato. Mas maayog yun nga ang mga Bisaya ang manghawd no, sa The Voice Generations. Puso, pag-vote, pag-suporta na to sa atong paboritong grupo, register. Ang ingon nila kaganiha sa gmanetwork.com/tvgvote. Mga kapuso, importante kuno kaayo para ma-count ang inyong boto mo register daan, kapuso. No question na no sa ilang abilidad. Of course, tabangan sa nato sila pinagi sa pag-vote online. Ug mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan ni Lao Tzu, Chinese philosopher. The journey of 1,000 miles begins with one step. Samtang makita ninyo kini mong episodes official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Duan Merondina. Ugbot namong pasalamatan ato mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na makapuso abroad. Tungod kay sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live kinatibuk-an nga puwersa alang sa mas dakong misyon sa mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ako si Nico Sereno. Mga kapuso, 18 kaadlaw na lang, Pasko na. Happy Thursday mga kapuso!